Okay mga kamads, mga kaibigan, welcome back to another Tambay Cup drama serye. Okay, actually, very interesting tong pag-uusapan natin for today's video. Kasi meron na naman daw ng 11 doon sa, nagka-onsihan sila doon sa kanilang within their group. Actually, na-cover na natin to pero linabas na ni Pio kasi mukhang talagang matindi na yung nangyayari. Okay, so pakinggan muna natin si Pio banda rito. Alam mo yon, ayoko naman na baka isipin ng mga tao alam mo yon na nagpapahype or nagma-marketing lang ako. Hindi ko na lang din siya papangalanan itong reseller natin na to. Okay, kinuwento niya sa akin to last year, kinuwento niya sa akin to Oo, eto yon. Ngayon, ikukwento niya na ng buo. Pero yung kabuuan nito mga lods, panoorin niyo sa channel niya. Sa page niya pala sa YouTube, Pio Balbuena, yung may blue check mark, yung mas maraming followers. Okay, panoorin na natin. Ito siya, patingin nga ako, Bam. Yan. Ito. Papakita ko sa inyo kung gaano na rin siya katagal na nag-reseller noon, magmula pa lang sa amin Marami na itong tinitindang caps. Ito, nagtitinda to siya sa ibang platform. Ito to. Yan. Ang benta niya, 2,500. Nakikita ba? Yan, makikita nyo, i-zoom nyo lang. 2,500 pesos ang tinda niya sa V13 Bituin namin. Nakukuha lang to sa amin ng 1,300 pesos. So you do the math. Ang nabenta niya ay 335 pieces na yung sold. Okay, 335 pieces. So, mahigit kumulang 1,000. Okay, 1,000 pesos yung margin niya times 300. Okay, 300,000. Sana all. So, around that much yung kinita nitong taon na to. Kaso ganito yung problema kasi. Medyo pakinggan lang natin si Pio tapos isa-summarize ko sa inyo. Okay, 335 pieces na yung sold niya. So, nakuha niya sa amin ng 1,300. Hindi ko alam kung saan niya pa ito pinagkukuha. Kung magkano niya rin nakuha. Okay, pag-usapan natin yan. Ito na yung kwento mismo. Na kumita, wala siyang loyalty sa distributor niya. Okay. Guys, pinaghirapan kayo ng mga distributor niyong kausapin. Okay, doon pa lang naglaan sila ng oras na kausapin po kayo. Kakausapin kayo, aasikasuhin yung mga orders nyo, kukuha ng mga details kung kailan yung mga release date, kakausap, magpapa-shoutout, gusto nyo mag-content na kasama ako, nakakatawid po kayo sa akin. So sila yung mga distributor nyo na nag-aayos noon. Tapos wala kayong loyalty sa kanila. Okay, sige. Ano ba yun sa presyo? Napaka-strict namin sa ganyan na 1,300 yan para hindi kayo magtalo-talo. Diba? Sabi ko naman sa inyo wala naman sikreto, sipag lang. Yung resulta, yung pera darating yan. So, ba't mo kakabulin yung pera? Yun na nga yung resulta So, sabi ko naman sa inyo, hindi kami perang-pera dito sa company natin. Dito sa Tambay, shinare namin yan. Kahit sobrang laki pa ng mas... Okay, so ang naging problema kasi dito, sa ibang distributor kumukuha tong tao na nagbebenta ng marami sa Lazada. So, parang nangyayari na monopolize niya yung supply. Okay. So, of course, yung ibang distributor nagrereklamo kasi nga sa kanya lahat napupunta yung malaking pera. Imbis na maliliit lang yung margin, and malaki yung margin niya, nakita naman natin 1,000 pesos, 'di ba? Malaki 'yun. 'Di ba? Out of wala lang, nagbebenta ka lang ng Tambay Cup. Well, bago tayo pumunta doon, I just wanna say na meron talagang market ang Tambay Cup. At least may 300 na tao na bumili sa kanya. So, yun yung parang issue ngayon ni Pio. May nampo-poach kasi. Gets nyo? Poaching kasi yung tawag dyan. Yung parang, dito kasi isang distributor dapat kukuha nung kailangan mo ng supply, imbis na mag-intay ka sa kanya, ang ginagawa niya, lumilipat siya sa iba para kumuha uli ng supply. Okay? And yun nga, yun yung naging sistema nitong tao na to. Sabi ni Pio, wag daw habulin yung pera. Bakit? Well, sila kasi nagninegosyo sila ng totoo Kasi si Pio naman kasi, totoo lang, gets ko naman yung, with all the criticism na meron siya, noble naman yung cause niya. Ano yun, ang totoong kalaban natin dito, sinasabi niya ay kahirapan. Okay, kahirapan naman talaga yung kalaban nating lahat Pero yung ibang reseller kasi, gusto nila, makadami sila. So, yun yung ginagawa nung isa, nagpo-post siya sa iba. Ito yung rant ni Pio ngayon. Actually, sinabi niya na sa akin to a few months ago Ito, nagsalita na siya kasi nga mukhang talamak talaga yung poaching within their group. Okay, tuloy natin. Malaki pa yung kikitain ko kapag nagsarili akong store. Diba? So, yun lang po yung issue. Ito, at meron pang iba pa.
na mga natanggal namin na resellers, tapos kung saan-saan dumadapo at kung ano-ano rin yung sinasabi. Guys, ayaw ko po ng kahit anong negativity. Kasi lagi kong sinasabi yan sa team ko at dito sa company namin, kahit sa mga team tambay na kasama ko sa comedy skits and comedy series namin, lagi kong sinasabi na mas mag-focus tayo sa pagpapagaling, mag-focus tayo sa... Ayun nga lang talaga, yung iba kasi gusto talaga pumera eh. Well, ano naman yan, kahit ano naman sabihin natin kay Pio, kahit anong criticism yung nakukuha niya, end of the day, kumikita pa rin talaga siya. Malaki talaga yung kita ng Tambay Caps. 'Di ba? Siya and then yung ibang mga resellers niya, pumapaldo talaga. Pero yung iba, nakitaan nila ng butas na pwede ka palang mag-poach, 'di ba? O, ayaw mo na dito sa distributor na to, lipat ka dito. Imbis na magkaroon ka ng loyalty dun sa isa, lilipat na ako rito. Kasi nga, end of the day, pera-pera yan eh. Di ba? Pera-pera naman talaga kung bakit siya nagne-negosyo eh. I mean, hindi ko masisisi si Pio dun sa noble cause niya, pero hindi mo rin naman masisisi yung mga tao na gumagawa ng paraan para kumita. Wala eh, ganun talaga eh. Sana lang within your group, wag na kayo magkaroon ng infighting na tinatawag. Infighting kasi yung tawag dyan. Yung kayo-kayo yung nagtataluhan. And syempre si Pio naman talaga yung parang pinaka-head nito. Sana lang gumawa siya ng mga policy about dyan sa mga poaching na ganyan. Siguro magkaroon kayo ng kontrata na kung etong distributor na to ay eto ka lang dapat. Kasi parang wild west pa sila ngayon eh. Wala talagang rules na totoo. Kumbaga, usapan lalaki lang, ganyan na. Pero yung iba talaga, gusto nila pumrofit. Masisisi mo ba sila? Not really. Naiintindihan ko. Pero naiintindihan ko rin yung frustration ni Pio na everyone sa circle nila gusto nilang umangat. Kaso meron pa rin mga tao na ang galaw nila talaga is pumera. Masisisi mo ba sila? Hindi. Kasi, eto lang kasi yung dapat yung tanggapin sa Tambay Caps. Whether you like the brand or not, okay? Regardless doon sa mga sisi na kopya, ganyan, yeah. I agree with you. I agree with most of the people na saying na maraming kapareha silang design. I 100% agree with you. Pero ang problema kasi may market. May market doon sa Tambay Caps. And eto nga, ang nangyayari, since may market, and palagay ko, since si Pio Balbuena ay isang sikat na influencer and lumalabas na rin siya sa mainstream, di ba, nito lang si Ding Dong Dantes nakatambay Caps, meaning to say, may brand awareness na, miski dun sa mga sikat na artista. Nationwide na international na nga siguro si Pio eh. So, meron talagang market doon na talagang nagkakaroon ng, nagkaka-poach siya, nagkaka-infighting, ayan. Ayan yung nangyari. So, sa tingin ko, ang best na dapat gawin dito ni Pio is number 1, have contracts. Na pag hindi ka tumupad dito, ito yung consequences of the actions. Kasi ganun mo lang mareresolve tong mga ganitong issue na to eh. Alam mo, congratulations sa success ni Pio. Pero, ramdam ko yung frustration niya dito eh. Kasi nga, gusto niya lang naman kumita lahat. Ang problema lang yung iba, gusto pang kumita ng mas malaki. Ganun naman talaga eh. Nasa negosyo ka eh. Ang ginagawa ng isa, ayaw ko na dito, doon ako sa kabilang distributor, 'di ba? Kasi limited lang dapat kasi yung idea eh. Pero siya, ang dami niyang supply. Paano? Di lipat-lipat siya ng distributor. Siya na lang yung kumukuha lahat. Mapipigil mo ba siya? Hindi. Kasi una sa lahat, wala naman yata siyang pinirmang kontrata eh. Good to go siya. Pero pag may kontrata na, make sure that you will enforce it. Pio Balbuena. Kung hindi, iyak, diba? Anyway, mga kamads, mga kaibigan, tignan natin kung ano pa yung mangyayari dito. Kasi nakwento na sa akin dati ni Pio ito doon sa chat namin na meron daw mga kupal na distributor and mga reseller. Ayan pala yun. Okay, at least na-address niya na. Congratulations kay Pio sa success niya. And hopefully, wag na kayong magkaroon ng inviting. Kami na lang mang-iinis sa inyo. Hey! Yun lang naman, mga lods.